Hindi mo yan solo. Para sa pamilya yan. Lalo na para sa kapatid mo. Huwag kang maging makasarili, Isabel. Yan mismo ang mga salitang lumabas sa bibig ng sarili kong ina. Ang sampal ng katotohanan na hindi nanggaling sa palad niya, kundi sa mga salitang binitiwan niya na parang wala lang. Habang sinasabi niya, yon kitang-kita ko ang ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiting kampante. Yung ngiti ng isang taong sigurado na sa huli siya pa rin ang masusunod. Katabi niya ang ama ko tahimik lang pero sumasang-ayon sa bawat salita, habang ang kapatid kong si Bea, ayun, ni hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa cellphone niya. Patuloy lang sa pag-scroll na para bang naghihintay na lang na iabot sa kanya ang susi ng pinaghirapan ko. Para siyang isang reyna na naghihintay sa alay ng kanyang alipin. Iyon ang tingin nila sa akin. Hindi anak, hindi kapatid, kundi isang walking ATM, isang solusyon sa lahat ng problema nila. At sa sandaling iyon, sila ang feeling panalo. Sila ang bida sa sarili nilang palabas at ako ang kontrabida dahil sa wakas, natuto akong umiling. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, anong ginawa ko? Imbes na sumigaw, imbes na magwala, imbes na umiyak tulad ng inaasahan nila, ngumiti lang ako. Isang maliit, halos hindi mahahalata, nangangiti. Dahan-dahan kong ibinaba ang tasa ng kape ko, tinitimpla ang bawat segundo, hinahayaan silang malunod sa katahimikan na ako mismo ang gumawa. Hinayaan kong mabasa nila sa mga mata ko na tapos na ang lahat, tapos na ang pagiging martir ko. Dahil ang hindi nila alam, sa loob-loob ko, kalmado ako, chill lang. Dahil sa pagkakataong ito, handa ako. Ako si Isabel. 33 taong gulang. At sa loob ng mahigit isang dekada, ako ang naging breadwinner ng pamilyang ito. Kahit hindi nila opisyal na aminin. Ako ang sumalo sa mga gastusin na hindi nila kayang bayaran. Ako ang nagbigay ng pambaon kay Bea nung panahong palipat-lipat siya ng kurso sa kolehiyo. 3 beses. 3 beses siyang sumuko, pero ni minsan hindi ko siya sinukuan. Ako ang nag-abot ng tulong pinansyal nung nalugi ang maliit na negosyo ni Papa. Ako ang nag-abot pambili ng gamot ni Mama. Lahat ibinigay ko. Nagsimula ako bilang isang simpleng medical representative. Araw-araw, naglalakad ako sa ilalim ng tirik na araw, kumakatok sa mga klinika ng doktor, tinitiis ang pagod at gutom. 14 na oras na trabaho, normal na sa akin. Mga weekend na dapat ay para sa pahinga. Nasa mga kumperensya ako. Mga gabi na dapat ay tulog na. Gising ako, nag-aaral, naghahanda para sa susunod na araw. Dugo, pawis at luha ang ipinuhunan ko para umangat sa buhay. Mula sa pagiging rep, naging regional director ako. Bawat sentimo na naipon ko, may katumbas na sakripisyo at ang rurok ng lahat ng sakripisyong iyon. Ang isang penthouse condominium unit sa Bonifacio Global City. Isang lugar na ako lang ang nagmay-ari. Binayaran ko ito ng buo, cash, gamit ang perang ako lang ang nagtrabaho. Walang tulong mula sa kanila, walang mana, walang utang kahit kanino. Ito ang akmaing santuwaryo. Ang patunay na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Pero para sa kanila, ang tagumpay ko ay hindi tagumpay ko lang. Isa itong family resource. Isang pondo na pwede nilang kunin kahit kailan nila gusto. At ang kondo ko? Para sa kanila hindi ito bahay ko. Isa itong bakanting espasyo na pwedeng tirhan ng paborito nilang anak. Ngumiti ako dahil sa wakas, naunawaan ko na. Hindi na ito tungkol sa pagtulong. Tungkol na ito sa pang-aabuso. At heto ang plot twist. Ang resibo na hawak ko. Habang nakaupo sila doon, nagpaplano kung paano nila paghahati-hatian ang ari-arian ko na para bang sa kanila. Hindi nila alam. Hindi nila alam na ang bawat salitang binitiwan nila ay nagpapatibay lang sa desisyon na matagal ko nang ginawa. Hindi nila alam na ang babaeng kaharap nila ngayon ay hindi na ang Isabel na dati nilang kilala. Hindi na ako ang taga-salo, hindi na ako ang taga-oo. At higit sa lahat, hindi nila alam na habang nagpaplano sila ng kanilang pag-atake, matagal ko nang inihanda ang aking depensa. Isang depensa na hindi nila kayang sirain at may legal na resibo. Kung naramdaman mo na parang estranghero ka sa sarili mong pamilya
O kung napagod ka na sa pagiging masunurin, i-like at i-share mo ang video na to at huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang mga kwento nyo. Simulan na natin. 3 linggo. 3 linggo ng purong kapayapaan. Sa loob ng 3 linggong iyon, naramdaman ko sa unang pagkakataon kung ano ang pakiramdam ng umuwi sa isang lugar na tunay na sayo. Walang naghihintay na problema, walang mga sama ng loob, walang mga bulong ng pagkadismaya. Ang katahimikan ng aking kondo sa BGC ay hindi lang dahil sa soundproof na mga bintana nito. Ito ay katahimikan na nanggagaling sa loob, isang kapayapaan na pinaghirapan ko. Pero alam ko, sa kaibuturan ng puso ko, na ang katahimikang ito ay pansamantala lamang. Parang isang kalmado bago ang isang malakas na bagyo. At ang bagyong iyon ay dumating sa anyo ng isang text message mula kay Mama. Isang simpleng imbitasyon para mananghalian sa darating na linggo. Parang walang mali siya, pero sa pamilya namin, walang bagay na simple lang. Laging may nakatagong agenda, laging may plano, at sa pagkakataong ito pakiramdam ko, ako ang nasa sentro ng planong iyon. Pumunta ako sa restaurant na napag-usapan, isang lugar sa may Greenbelt, at naroon na sila, si Mama, si Papa, at si Bea. Nakaupo sa isang sulok na para bang isang korte na naghihintay sa akusado. Si Mama ay nakasuot ng kanyang paboritong blusa, yung isinusuot niya para sa mga espesyal na okasyon. Si Papa naman ay maayos ang pagkakaahit ng kanyang balbas. Si Bea, gaya ng dati, ay abala sa kanyang telepono. Ang kanyang mga kuko na bagong manicure ay tumatapik sa screen. Isabel, anak, buti nakarating ka, bati ni Mama, kasabay ng isang yakap na parang may pahiwatig. Ramdam ko ang bigat sa hangin. Pagkatapos ng mga ordinaryong kumustahan tungkol sa panahon, sa mga chismis sa kapitbahay, at sa laro ng golf ni Papa, dumating na ang pagkakataon na hinihintay nila. Inilapag ni Mama ang kanyang tinidor at tumingin sa akin ng diretso. Yung tingin na ginagamit niya kapag mayroon siyang sasabihing balita na inaasahan niyang tatanggapin ko ng walang tanong. Anak, simula niya, kailangan nating pag-usapan ng isang mahalagang bagay. Huminga siya ng malalim. Alam na namin ang tungkol sa apartment mo. Sa isip ko itinama ko siya, kondo, hindi apartment. Pero nanatili akong tahimik. Oo, yung bago mong magarang lugar sa BGC, sabat ni Papa, may bahid ng akusasyon sa kanyang boses. Hindi mo man lang nabanggit sa amin na lilipat ka na pala. Dito na nagsimula ang kanilang pag-atake. Sinabi ni Mama kung gaano siya napahiya nang nalaman niya ang tungkol sa kondo ko mula sa isang kaibigan, si Tita Marivich, sa grocery. Na parang isang malaking kasalanan ang hindi ko pagbabahagi ng isang bagay na personal at pinaghirapan ko. Sinubukan nilang iparamdam sa akin ang guilt, ang lumang taktikang palagi nilang ginagamit. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito tumalab. Nang makita nilang hindi ako apektado, inilabas na nila ang kanilang tunay na baraha. Anak, hindi kami galit, sabi ni Mama. Ang kanyang boses ay biglang lumambot, isang pagbabagong alam kong peke. Masaya kami para sa iyo, pero naisip namin, marahil ay panahon na para tumulong ka naman sa pamilya. Tulungan mo ang kapatid mo, si Bea. Alam mo naman hindi siya pinalad tulad mo. Hindi pinalad? O sadyang hindi nagsikap? Yan ang gusto kong isagot, pero pinigilan ko ang sarili ko. Hahayaan ko silang ilabas ang lahat ng kanilang plano at inilabas nga nila. Sinabi ni Papa na si Bea ay handa ng maging independent at bumukod. Ngunit dahil sa astronomical na halaga ng upa sa lungsod at dahil binubuo pa lang niya ang kanyang karera bilang isang influencer, kailangan niya ng tulong. Isang tulong na ako lang daw ang makapagbibigay. At doon na nila ibinagsak ang bomba. Mayroon kang magandang ikalawang kwarto, sabi ni Mama, na parang ito ang pinakamakatuwirang ideya sa buong mundo. Nakatingga lang iyon. Pwede namang doon muna tumira si Bea habang hindi pa stable ang income niya. Siyempre libre lang, para makapag-focus siya sa pagpapalago ng kanyang followers. Ang lahat ay naging malinaw. Ang pananghalian na ito, ang mga papuri, ang mga pahiwatig, lahat ay parte ng isang plano na hindi para sa akin, kundi para sa kanila. Nakatitig lang ako sa kanila,
Pinoproseso ang bawat salitang binitiwan nila. Ang kanilang mungkahi ay hindi lang basta isang pakiusap. Ito ay isang demand na nakabalot sa matatamis na salita. Gusto nilang gawing boarding house ang pinaghirapan kong santuwaryo. Gusto nilang ipagpatuloy ko ang pag-sponsor sa isang lifestyle na si Bea mismo ay walang ginagawa para makamit. Ang ikalawang kwarto na tinutukoy nila ay hindi bakante. Iyon ang aking home office. Doon nakalagay ang aking mga libro, ang aking mga files, at ang desk kung saan ko ginugugol ang maraming gabi para magtrabaho. Ito ang sentro ng aking karera. Ang ikalawang kwarto ay opisina ko, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado at mariin. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Mama. Malinaw na hindi ito ang sagot na inaasahan niya. Pwede ka namang magtrabaho sa dining table, sagot niya. Winawagayway ang kanyang kamay na para bang ang solusyon ay napakasimple. O kaya sa kwarto mo. Mula noon pa man, madali ka namang mag-adjust, di ba? Mag-adjust. Yan ang palagi nilang sinasabi sa akin. Ako ang laging kailangang umintindi, magbigay at magsakripisyo. 6 na buwan lang naman siguro, dagdag ni Papa, sinusubukang pag-aani ng sitwasyon. O baka 1 taon, hanggang sa kumita na siya ng malaki bilang influencer. Tumingin ako kay Bea. Sa wakas, ibinaba na niya ang kanyang telepono at nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Isang pag-asa na hindi nagmumula sa pasasalamat, kundi sa isang pakiramdam na karapatan niya ito. Ni hindi man lang siya nagsalita para hilingin ito sa akin. Inaasahan niyang ang aming mga magulang ang gagawa ng trabaho para sa kanya at ako, tulad ng dati, ay susunod na lang. Doon sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ko ang nagbago. Ang tali na nag-uugnay sa akin sa kanilang mga inaasahan ay naputol. Ang bigat ng obligasyon na pinapasan ko sa loob ng maraming taon ay biglang gumaan. Tiningnan ko sila isa-isa. Si Mama na may peking ngiti, si Papa na may autoritatibong tindig, at si Bea na may mukha ng isang batang naghihintay ng candy. At sinabi ko ang salitang bihirang-bihira nilang marinig mula sa akin. Hindi. Ang salitang iyon ay lumabas sa aking bibig, simple ngunit puno ng bigat. Ang katahimikan sa aming mesa ay nakakabingi. Ano? Tanong ni Mama, na para bang hindi niya narinig ng tama. Inulit ko, mas malinaw at mas matatag. Hindi titira si Bea sa kondo ko. Ang reaksyon nila ay mabilis. Ang pekeng kabaitan ni Mama ay naglaho, napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ay galit. Isabel, huwag kang maging ganyan, sabi ni Papa. Ang kanyang mukha ay namumula. Pamilya tayo, ang pamilya nagtutulungan. Sobra-sobra ang espasyo at pera mo. Kailangan ng kapatid mo ng tulong. Dito na ako hindi nakapagpigil. Tumayo ako mula sa aking upuan, kinuha ang aking bag. Ang kailangan ni Bea ay tulungan ang sarili niya, sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig sa pinigilang emosyon. 29 na taong gulang na siya. Sobra-sobra na ang panahon na ibinigay sa kanya para ayusin ang buhay niya. How dare you? Sigaw ni Mama. Ang kanyang boses ay tumaas. At ang ibang mga customer sa restaurant ay nagsimulang lumingon sa amin. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa iyo, pinalaki ka namin, minahal ka namin, tapos ito ang isusukli mo. Tatalikuran mo ang kapatid mo ngayong kailangan ka niya. Ang mga salita niya ay parang mga punyal, idinisenyo para saksakin ako ng guilt. Pero sa pagkakataong ito, may pananggana ako. Pareho niyo kaming pinalaki. Pareho niyo kaming minahal, sagot ko. Ang pagkakaiba lang, inasahan niyo na paghirapan ko ang lahat habang iniabot niyo kay Bea ang kahit anong gusto niya. Nagpaaral ako sa sarili ko. Binuo ko ang karera ko, nag-ipon ako. At ngayong mayroon na akong sarili, gusto niyong ipamigay ko sa isang taong hindi man lang marunong magtrabaho. Inilapag ko ang 200,000 piso sa mesa. Higit pa sa sapat para sa parte ko. At tumalikod ako. Habang naglalakad ako palayo, narinig ko ang sigaw ni Mama sa aking likuran, pero hindi na ako lumingon. Ang pinto ng restaurant ay sumara at kasama nito ang isang kabanata ng aking buhay.
Ang pagmamaneho pauwi mula sa restaurant ay parang isang panaginip. Ang adrenaline mula sa komprontasyon ay dumadaloy pa rin sa aking mga ugat. Ang mga kamay ko ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Sa bawat pagliko, sa bawat paghinto sa traffic light, paulit-ulit kong naririnig sa aking isipan ang mga huling salita ni Mama, puno ng galit at panunumbat. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, wala akong naramdamang pagsisisi. Ang naramdaman ko ay kalayaan. Isang kalayaan na nakakatakot, ngunit kasabay nito ay nagpapalaya. Pagdating ko sa aking kondo, ang katahimikan na sumalubong sa akin ay ibang-iba. Hindi na ito ang katahimikan ng kapayapaan, kundi ang katahimikan bago ang isa pang sigwa. Alam ko na ang pagtanggi ko sa restaurant ay hindi ang katapusan. Sa katunayan, iyon pa lang ang simula. Kilala ko ang aking mga magulang. Hindi sila sanay na hindi nasusunod. Hindi sila sanay na nabibigo sa kanilang mga plano. At alam kong gagawa at gagawa sila ng paraan. Ang mga sumunod na araw ay naging isang digmaan ng katahimikan. Walang mga tawag, pero ramdam ko ang kanilang presensya sa pamamagitan ng mga mensahe na ipinapadala ng aming mga kamag-anak. Mga text mula sa mga tita at tito, nagtatanong kung bakit daw ako nagbago, kung bakit daw ako naging matigas ang puso. Malinaw na ikinakalat na nila ang kanilang bersyon ng kwento kung saan ako ang kontrabida at sila ang mga biktima. Binaliwala ko lahat ng iyon. Ipinukus ko ang aking sarili sa trabaho, sinusubukang mabuhay ng normal, ngunit makalipas ang 2 linggo, natanggap ko ang text na nagpatunay sa lahat ng aking hinala. Galing ito kay Mama. Ang mensahe ay maikli ngunit puno ng pagbabanta. Pupunta kami diyan bukas ng umaga para mag-usap tayo ng maayos. 10 a.m. Walang tanong kung pwede ba ako, walang pakiusap. Isang anunsyo, isang deklarasyon na papasukin nila ang aking teritoryo, gusto ko man o hindi. Umupo ako sa aking sofa, ang telepono ay nanginginig sa aking kamay. Pinag-isipan ko ang aking mga pagpipilian. Pwede akong manatili at harapin sila, pagbuksan sila ng pinto at muling makipagtalo sa isang usapan na alam kong walang patutunguhan. O pwede akong umalis at huwag magpakita. Hayaan silang kumatok sa isang pintong hindi kailanman magbubukas. Ngunit alam kong hindi rin iyon solusyon. Parehong option ay nagpapakita ng reaksyon lamang. Sa pagkakataong ito, kailangan kong maging proactive. Kailangan kong magpadala ng isang mensahe na hindi nila maaaring balewalain. Isang mensahe na hindi lang salita kundi aksyon. Isang mensahe na magtatakda ng isang permanenteng pader sa pagitan ng aking buhay at ng kanilang mga panghihimasok. Kinuha ko ang aking laptop at nagsimulang mag-research. Ang seguridad ng gusali ay maganda, pero kailangan ko ng isang bagay na mas personal, mas matibay. Isang bagay na para lamang sa aking unit. Kinaumagahan, unang-una kong tinawagan ang security director ng aming building. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon sa isang profesional na paraan na may mga miyembro ng pamilya na posibleng subukang pumasok ng walang pahintulot. Naging maunawain naman siya at nag-alok ng mga solusyon. Nag-install ako ng mga karagdagang smart lock sa aking pinto, yung tipo na nangangailangan ng parehong code at biometric verification, ang aking fingerprint. Nag-upgrade din ako ng aking mga security camera na ngayon ay may facial recognition technology na. At ang pinakamahalaga, kumuha ako ng serbisyo ng isang private security firm na nagmo-monitor ng mga high-value properties. Ang kanilang response time ay wala pang 5 minuto. Pero may isang huling hakbang na kailangan kong gawin. Ang pinakamabigat sa lahat. Kinagabihan, pumunta ako sa pinakamalapit na presinto ng pulisya. Doon, sa harap ng isang opisyal, nagsampa ako ng isang formal trespassing notice. Isang legal na dokumento na nagsasaad na ang aking mga magulang at ang aking kapatid ay hindi pinahihintulutang pumasok sa aking ari-arian. Tinanong ako ng pulis kung sigurado daw ba ako dahil maaari itong magkaroon ng seryosong legal na kahihinatnan para sa aking pamilya. Tumango ako. Ang aking puso ay mabigat, ngunit ang aking isip ay buo. Opo sir, sigurado po ako.
Nang gabing iyon, habang inihahanda ko ang isang maliit na bag para mag-check-in sa isang hotel, alam kong wala nang atrasan. Ang digmaan ay idiniklara na. At sa pagkakataong ito, ako ang nagtakda ng mga patakaran. Kinabukasan, habang ang sikat ng araw ay tumatama sa mga nagtataasang gusali ng Makati, ako ay nasa isang conference room, nagprepresenta ng clinical data sa isang grupo ng mga doktor. Suot ko ang aking pinakamagandang business suit. Ang aking boses ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Sa labas ako ay isang larawan ng profesionalismo, ngunit sa loob, ang aking puso ay kumakabog sa pag-asam. Saktong 10:15 ng umaga, habang ipinapaliwanag ko ang isang komplikadong chart, nag-vibrate ang aking smartwatch. Isang sulyap lang ang kailangan ko para mabasa ang notification. Motion detected at front door. Napalunok ako ngunit hindi ko ipinahalata. Ipinagpatuloy ko ang aking presentasyon. Ang aking boses ay hindi nanginginig. Ito ang disiplina na itinuro sa akin ng aking trabaho. Ang kakayahang kontrolin ang emosyon sa gitna ng pressure. Habang nagsasalita ako tungkol sa efficacy rates, ang aking relo ay patuloy na nag-vibrate. Multiple individuals attempting entry. Unsuccessful entry attempt. Alarm triggered. Security notified. Pagkatapos ng meeting, nagpaalam ako para pumunta sa banyo. Doon, sa loob ng isang cubicle, binuksan ko ang live feed mula sa aking mga security camera at pinanood ko ang palabas. Naroon sila, si Mama, si Papa at si Bea, nakatayo sa labas ng aking pinto. Kitang-kita sa mukha ni Mama ang iritasyon habang paulit-ulit niyang pinipindot ang doorbell. Si Papa ay nakahalokip-kip, tumitingin sa kanyang relo. Si Bea, gaya ng dati, ay nakasandal sa pader, abala sa kanyang telepono. Pagkatapos ng 5 minuto na walang sumasagot, may kinuha si Mama mula sa kanyang purse at ang aking dugo ay biglang nanlamig, isang susi. Malinaw na kinunan ng kamera, isang susi na mukhang profesional na ginawa, isang kopya. Pero kailanman ay hindi ko sila binigyan ng susi. Saan nila nakuha iyon? Ang tanong na iyon ay sumagi sa aking isipan, kasabay ng isang nakakakilabot na realisasyon. Ang paglabag sa aking tiwala ay mas malalim pa sa aking inaakala. Pinanood ko habang ipinapasok ni Mama ang susi sa seradura. Ang smart lock ay agad na umilaw ng pula. Tinanggihan nito ang susi. Sinubukan niya ulit. Kinakalikot ito pero wala. Peke ang susi na ibinigay niya. Narinig ko ang boses ni Papa sa audio, malinaw at malakas. O pinalitan niya ang lock, sagot ni Mama. Ang kanyang boses ay matalas. Eksakto sa tipo ng palihim na ugali na dapat nating inasahan. Sumunod, si Papa naman ang sumubok. Kinuha niya ang kanyang wallet at sinubukang ipasok ang isang credit card sa pagitan ng pinto at ng frame. Isang lumang trick na marahil ay gagana sa isang ordinaryong pinto, pero hindi sa aking reinforced high security door. Sa gitna ng lahat ng ito, si Bea ay nanatiling abala sa kanyang telepono. Tawagan niyo na lang kasi siya, sabi ni Bea, sa wakas ay nagsalita. Ang stupid nito. Hindi tayo tatawag, sigaw ni Mama. Alam niyang darating tayo. Nagtatago lang yan sa loob, nag-iinarte. Ang sumunod na ginawa nila ay ang nagpatunay na wala na silang anumang natitirang respeto. Tumawag si Papa sa kanyang telepono. At ilang minuto lang ang lumipas. Isang lalaki na nakaunipormeng pangtrabaho ang dumating. May dalang toolbox. Nakilala ko siya, si Mang Dennis. Isang kaibigan ni Papa na isang locksmith. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Sa gitna ng umaga, sa isang mamahaling kondominium, tinatangka nilang ipasira ang lock ng pinto na hindi sa kanila. Sinuri ni Mang Dennis ang lock at umiling. Boss, high security system to, sabi niya, halatang hindi komportable. Hindi ko to basta-basta mabubuksan. At legalmente hindi ako dapat nandito nang walang permiso ng may-ari. Anak namin siya, giit ni Mama. May permiso kami. Nakasulat po ba? Tanong ni Mang Dennis. Hindi namin kailangan ng sulat. Pamilya to, sigaw ni Papa. Pero si Mang Dennis ay umatras. Pasensya na po, hindi ko po kayo matutulungan. Pwede akong matanggalan ng lisensya dito. At umalis siya.
Naiwan ang aking mga magulang sa hallway, ang kanilang frustrasyon ay kitang-kita na. At doon na dumating ang security ng building, ang simula ng katapusan. Ang pagdating ni Kuya Howard, ang security guard ng building, ay nagpabago sa buong eksena. Si Kuya Howard ay isang professional at magalang na tao. "Excuse me po," sabi niya sa isang kalmadong boses. "May problema po ba dito?" Agad na inilabas ni Mama ang kanyang pinaka-charming na ngiti, ang ngiti na ginagamit niya para makuha ang gusto niya. "Ay kuya, wala naman. Sinusubukan lang naming pumasok sa unit ng anak namin," paliwanag niya. "Inaasahan niya kami, pero mukhang may problema sa lock ng pinto niya." Si Kuya Howard ay tumango, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling neutral. "Wala po kasing nabanggit si Ma'am Isabel na may darating siyang bisita," sabi niya. "At mayroon po siyang explicit na instruction sa amin na huwag magpapasok ng kahit sino sa unit niya nang wala ang kanyang direktang pahintulot." Ang ngiti ni Mama ay naglaho. "Kalokohan yan," sabi ni Papa. "Pamilya kami." "Naiintindihan ko po, sir," sagot ni Kuya Howard. Ang kanyang boses ay nananatiling matatag. "Pero kailangan ko pong sundin ang instructions. Kakailanganin ko po kayong hilingin na umalis na sa palapag na ito." Dito na tuluyang nawala ang anumang pagkukunwari ng aking pamilya. "Hindi kami aalis," sabi ni Mama. Ang kanyang boses ay tumataas. "May karapatan kami dito." "Wala po ma'am," sagot ni Kuya Howard. "Ito po ay private property at hindi po kayo autorisadong mga bisita. Kung hindi po kayo aalis ng maayos, mapipilitan po akong tumawag ng pulis." Ang banta ng pulisya ay parang walang epekto kay Mama. Sa halip, ang kanyang galit ay mas lalo pang lumaki. At ginawa niya ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Nagsimula siyang kalampagin ang aking pinto gamit ang kanyang dalawang kamao. Sumisigaw ng aking pangalan. "Isabel, buksan mo to! Ang nanay mo to! Hindi mo kami pwedeng tratuhin ng ganito." Si Bea ay umatras. Sa wakas ay nakaramdam ng hiya. "Ma, tama na. Nakakahiya." Pero si Mama ay wala na sa kanyang sarili, patuloy sa pagkalampag at pagsigaw. Dahil sa ingay, nagsimulang magbukas ang mga pinto ng ibang mga unit. Nakita ko ang mga mukha ng aking mga kapitbahay, mga taong tinatanguan ko lang sa elevator, na ngayon ay mga saksi sa tuluyang pagkawala ng kontrol ng aking pamilya. Inilabas ni Kuya Howard ang kanyang radyo at may ibinulong dito. At sa loob ng 2 minuto, 2 pang security guard ang dumating na sinundan ng 2 unipormadong pulis ng Philippine National Police, PNP. Ang presensya ng mga pulis ay agad na nagpatahimik sa hallway. Si Mama ay napahinto sa kalagitnaan ng isang sigaw. Ang kanyang mukha ay namula nang makita niya ang mga uniporme. "Ano po ang problema dito?" tanong ng babaeng pulis. Ang kanyang mga mata ay matalas at ang kanyang tindig ay may awtoridad. Maikli at malinaw na ipinaliwanag ni Kuya Howard ang sitwasyon. "Kami ang mga magulang niya," sabi ni Mama. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. "Gusto lang namin siyang makausap." "Nandito po ba ang may-ari?" tanong ng pulis kay Kuya Howard. "Wala po ma'am, nasa trabaho po." Tumingin ang pulis sa aking mga magulang. "Mayroon po ba kayong nakasulat na pahintulot para maparito?" "Hindi namin kailangan niyan," sabi ni Papa, pero ang kanyang tapang ay halatang nabawasan na. "Anak namin siya." "Hindi po ganyang gumagana ang batas sa ari-arian, sir," sagot ng pulis. "Nakatira po ba kayo sa address na ito?" "Hindi, pero kung ganun po nagte-trespassing po kayo," simpleng sabi ng pulis. Habang nagaganap ito, ang kasama niyang lalaking pulis ay may tiningnan sa kanyang telepono. "Ma'am, sir," sabi niya, "nakikita ko po dito na may formal trespassing notice na isinampa para sa address na ito 3 araw na ang nakalipas. At nakapangalan po kayo mismo. Ibig sabihin, legal po kayong nabigyan ng babala na hindi kayo pwedeng pumunta dito. Ang presensya niyo po dito ay bumubuo ng criminal trespass." Ang kulay sa mukha ni Mama ay tuluyang nawala. "Criminal trespass? Imposible! Anak namin siya." "Hindi po kayo binibigyan yan ng karapatang pumasok sa ari-arian niya," sabi ng pulis. "Kailangan niyo na pong umalis ngayon. Kung tatanggi po kayo,
Mapipilitan kaming arestuhin kayo. Ang hangin sa hallway ay naging mas mabigat. Ang isang simpleng pagbisita ay nauwi sa isang legal na komprontasyon. At alam kong, sa puntong iyon, wala nang babalikan pa. Pinanood ko ang lahat mula sa screen ng aking telepono. Ang aking puso ay bumibilis sa bawat segundo. Isang bahagi sa akin ang nakakaramdam ng sakit na makita ang aking mga magulang na napapahiya sa harap ng mga estranghero. Ngunit isang mas malaking bahagi ang nakakaramdam ng validation. Sila ang nagtulak ng sitwasyon hanggang sa puntong ito. Sila ang hindi tumanggap sa aking hindi. At ngayon, hinaharap nila ang tunay na kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Hinawakan ni Papa ang braso ni Mama. Tara na, hindi sulit to. Pero si Mama ay hindi nagpatinag. Hindi sulit, ulit niya. Ang kanyang boses ay muling tumataas. Pamilya siya, hindi siya pwedeng basta na lang tayo itakwil. Dito na tumigas ang tono ng babaeng pulis. Ma'am, kailangan niyo na pong umalis, agad-agad. At doon, sa isang huling akto ng pagsuway, si Mama ay nag-cross ng braso at ipinako ang kanyang mga paa sa sahig. Hindi ako aalis, sabi niya, hanggat hindi pumapayag ang anak ko na makipag-usap sa amin. Ang sumunod na sinabi ng pulis ay ang nagpayanig sa aking mundo. May karapatan po kayong manahimik, sabi ng pulis sa isang formal na tono. Anumang sasabihin niyo ay maaaring gamitin laban sa inyo sa korte. Hindi ako makapaniwala. Arestuhin nila ang sarili kong ina. Hindi kayo pwedeng maging seryoso, sabi ni Papa, humarang sa pagitan ng pulis at ni Mama. Away pamilya lang to. Sir, umatras po kayo, sabi ng lalaking pulis. Huwag po kayong makialam sa pag-aresto. Ang mga sumunod na pangyayari ay naganap ng napakabilis. Tumangging umatras si Papa. Si Mama ay patuloy sa pagsigaw tungkol sa kanyang mga karapatan at sa mga anak na walang utang na loob. Si Bea ay nanatiling nakatayo sa gilid. Ang kanyang mukha ay maputla sa gulat. Sabay na kumilos ang dalawang pulis. Maingat ngunit mabilis na inilagay ng babaeng pulis ang mga kamay ni Mama sa kanyang likuran at pinusasan siya. Sumigaw si Mama, isang sigaw ng galit at hindi paniniwala. Sa pagtatangkang tulungan si Mama, itinulak ni Papa ang babaeng pulis. Agad siyang hinarang ng lalaking pulis at sa isang kontroladong kilos, ibinagsak siya sa sahig. Sa loob ng 30 segundo, pareho nang nakaposas ang aking mga magulang. Si Mama ay humahagulgol na ngayon. Ang kanyang tapang ay naglaho at napalitan ng mga hikbi. Si Papa ay nanatiling tahimik, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig. Bea, huwag kang tumunganga diyan. Umiiyak na sigaw ni Mama. Tawagan mo ang ate mo, patigilin mo to. Ang irony, kahit na nakaposas na at inaaresto, inaasahan pa rin ni Mama na ako ang mag-aayos ng problema. Ako ang gagawa ng paraan. Dinala ng mga pulis ang aking mga magulang papunta sa elevator. Ang mga kapitbahay ay nanonood mula sa kanilang mga pintuan, mga saksi sa tuluyang pagguho ng imahe ng aking pamilya. Bago sumara ang pinto ng elevator, tumingin si Mama ng diretso sa kamera na para bang nakikita niya ako. Sana masaya ka, Isabel, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pait. Sana ito ang gusto mo dahil sinira mo na ang pamilya natin. Sumara ang pinto at ang hallway ay biglang tumahimik. Si Bea na lang ang naiwan, nakasandal sa pader, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Dahan-dahan siyang nilapitan ni Kuya Howard. Miss, kailangan niyo na rin pong umalis. Alam ko po, mahinang sabi ni Bea. Saglit lang po. Pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang manggas ng kanyang damit. Isang kilos na parang bata na nakaramdam ako ng biglaang awa. At pagkatapos, tumingala siya sa kamera. At nang magsalita siya, ang kanyang boses ay mas malinaw at mas seryoso kaysa kailanman. Hindi ko to ginusto, sabi niya. Hindi sa security guard, kundi sa akin. Alam niyang nanonood ako. Wala sa mga to. Gusto ko lang mabuhay ng simple. Pero sila ang laging nagtutulak sa'yo at ikaw naman, laging nagbibigay. At siguro, inakala nilang hindi ka titigil. Siguro, inakala nating lahat na hindi ka titigil.
Pagkatapos ng mga salitang iyon, tumalikod siya at naglakad papunta sa elevator nang hindi na lumingon pa. Ang bigat ng kanyang mga salita ay tumama sa akin. Inakala nating lahat na hindi ka titigil. At sa wakas, tumigil na ako. Umupo ako sa loob ng aking sasakyan sa parking lot ng ospital. Nanginginig. Matagal matapos mag-dark ang screen ng aking telepono. Nanalo ako. Naipatupad ko ang aking mga hangganan. Pero bakit ang pakiramdam? Ay parang natalo ako sa lahat. Ang paghilom ay hindi isang mabilis na proseso. Ito ay mabagal, minsan ay masakit, at puno ng mga alanganing hakbang. Hindi kami agad naging perpektong pamilya, malayo doon. Pero nagkaroon kami ng isang bagay na mas mahalaga, isang bagong pundasyon. Isang pundasyon na binuo sa respeto, hindi sa obligasyon. Ang aming mga pagkikita ay naging regular, ngunit may distansya. Isang pananghalian minsan sa isang buwan. Isang tawag sa telepono tuwing may okasyon. Ang mga pag-uusap ay hindi na tungkol sa kung ano ang kailangan nila mula sa akin, kundi tungkol sa aming mga buhay bilang mga individual. Naging mas maingat sila sa kanilang mga salita. Isang beses, nabanggit ni Papa na nahihirapan si Bea sa bayad sa kanyang sasakyan, pero mabilis na ibinago ni Mama ang usapan. Isang maliit na kilos na nagsasabi ng malaking bagay. Ipinapakita nito na natututo na sila. Natututo silang kilalanin ang mga hangganan. Ang relasyon ko kay Bea ay nagbago rin. Nagkaroon kami ng sarili naming ugnayan, hiwalay sa aming mga magulang. Nagkakape kami paminsan-minsan, nag-uusap tungkol sa trabaho, sa mga pangarap, sa mga kabiguan. Nakita ko siyang mag-mature, maging responsable, at maging proud sa kanyang mga maliliit na tagumpay. At ako naman, sa wakas ay naging ate lang sa kanya, hindi isang tagapagligtas. Ang aking kondo ay nanatiling aking personal na espasyo. Hindi ko sila kailanman inimbitahan. At sila naman hindi kailanman nagtanong kung pwede silang bumisita. Ito ay isang hindi nasusulat na kasunduan. Isang simbolo ng bagong respeto na mayroon kami para sa isa't isa. Ang aking karera ay patuloy na umunlad. Napromote ako bilang senior director at pagkatapos ay vice president. Ang espasyo sa aking isipan na dati ay okupado ng drama ng pamilya ay napuno na ngayon ng mga bagong ideya at estratehiya. Nakabili ako ng isang maliit na vacation house sa Batangas, isang lugar kung saan ako nagpapahinga tuwing weekends. Pagkalipas ng 5 taon mula nang mangyari ang insidente, nagkita kami ni Kuya Howard, ang dating security guard, sa isang restaurant. Nakilala niya ako agad. "Ma'am Isabel," sabi niya. Nagkumustahan kami at bago siya umalis, sinabi niya, "Alam niyo po, marami akong natutunan sa nangyari noon. May mga anak din po akong babae at itinuturo ko sa kanila ang natutunan ko sa inyo, na hindi nila utang kahit kanino ang pagpasok sa kanilang buhay, kahit pa sa pamilya, na ang mga boundaries ay kailangan." Ang kanyang mga salita ay tumatak sa akin. Ang aking pinaglaban ay hindi lang para sa akin. Nang gabing iyon, habang nakatayo ako sa harap ng aking floor-to-ceiling window, pinagmamasdan ang kumikinang na skyline ng Manila, wala na akong naramdamang galit o pait. Ang naramdaman ko lang ay kapayapaan. Ang presyo ng pagprotekta sa aking sarili ay naging mataas, oo. Pero ang halaga ng patuloy na pagsasakripisyo sa aking kapakanan ay mas mataas pa sana. Natutunan ng aking pamilya na ang aking hindi ay pinal. Ito ay isang hangganan na hindi na nila maaaring tawirin. At ang aral na iyon para sa aming lahat ay naging sulit sa bawat masakit na sandali. Ito ay isang bagong simula at sa wakas, malaya na ako.